Good morning! Nagluto lang ako ng lumpiang sariwa. Medyo matagal na rin akong hindi nakakapagluto nito, kaya ngayon, i-content ko na lang. Yung akala mo lang mahirap gawin kasi maraming proseso kaya nakakatamad. Pero madali lang din naman ito lutuin. Unahin ko na ang pagluluto ng sauce. Sa isang lagayan, meron na itong 2 cups ng tubig at naglagay lang ako ng 1 kutsarang bawang. Mas masarap kasi ito kapag maraming bawang. So maliliit lang ang gayat ng bawang. So kung meron kayong garlic crusher, yun na lang ang gamitin ninyo. Naglagay rin ako dito ng toyo. Mamaya na lang ako magdadagdag ng asin kung kinakailangan. At maglalagay rin tayo dito ng asukal. Sa asukal, depende na sa inyo kung gaano karami ang ilagay ninyo. Ako kasi, mas gusto ko medyo matamis ang lumpia sauce. Maglalagay din tayo dito ng cornstarch dahil ito yung magpapalapot sa ating sauce. Haluin ko lang muna ito at pagkatapos, maglalagay rin ako dito ng peanut butter. Optional lang naman ito kung gusto nyo maglagay ng peanut butter. Naglalagay kasi ako ng peanut butter para mas masarap yung kanyang sauce. Kung ayaw nyo maglagay ng peanut butter, okay lang din naman yun. So ayan, haluin ko lang itong mabuti bago ko siya isalang sa apoy. Lulutuin ko lang ito sa medyo mahinang apoy dahil konti lang naman ito kaya mabilis lang din itong maluluto. Halo lang tayo ng halo hanggang sa kumulo ito para hindi magbuo-buo yung kanyang sauce. At habang kumukulo ito, unti-unting lumalapot ang ating sauce. Maglalagay rin ako dito ng paminta. So sa paminta, depende na rin sa inyo kung gaano karami ang ilagay ninyo. Haluin lang natin itong mabuti at pagkatapos tikman natin kung tama na ang lasa. At kapag okay na ang timpla, pwede na nating patayin ng apoy. Yung texture niya, medyo malabnaw siya, pero okay lang yan dahil kapag lumamig yan, magiging malapot din ito. Hiniwa ko na rin yung mga gulay na kailangan ko. Meron lang ako ditong carrot, baguio beans, bawang, at saka sibuyas. Uso ang singkamas ngayon, kaya maglalagay rin ako ng singkamas dahil masarap ito sa lumpiang sariwa. Maglalagay rin ako dito ng kamote dahil nagpapasarap din ito sa ating lumpia. At sasahugan ko lang ito ng tokwa at saka konting karne ng baboy. Yung karne, nilaga ko na yan dahil madali lang maluto ang gulay, kaya pinalambutan ko na ito. Sa kawali, maglalagay lang ako ng mantika at kapag mainit na ang mantika, uunahin kong iprito ang tokwa. Naglagay rin ako ng kaunting iodized salt at saka paminta para may lasa yung tokwa. At kapag ganito na yung pagkaprito niya, hahanguin ko muna ito at iset aside ko muna siya. Isusunod ko naman ngayon yung karne ng baboy. Pwede rin kayong gumamit dito ng manok or yung hipon. Masarap din ito sa lumpiang sariwa. Or kahit wala naman sahog, masarap pa din naman yon, lalo na kung masarap yung ating sauce. So ayan, inilagay ko na rin yung bawang at halu-haluin ko lang at pagkatapos isusunod ko nang ilagay ang sibuyas. Halu-haluin ko lang ulit at pagkatapos ilalagay ko naman yung iba pang mga gulay. Pagsasabay-sabayin ko na ang kamote, baguio beans at saka yung carrot. Ang singkamas kasi pwede mo naman na siyang kainin kahit hindi mo na lutuin. So ayan, halu-haluin ko lang ito. Titimplahan ko lang ito ng asin at saka ng paminta. So kung gusto niyo pang maglagay ng kung anong seasoning, okay din naman yun. At dahil luto na yung gulay, ilalagay ko naman ngayon yung singkamas. Halo-halo lang ulit at pagkatapos ng ilang minuto, ilalagay ko na ngayon yung prinito kong tokwa kanina. Haluin lang ulit natin ito at syempre huwag nating kalimutan tikman ng ating niluluto. Ang gusto ko sa lumpiang sariwa, yung gulay medyo malambot. So kung gusto niyo ng half cook lang, huwag niyo itong tagalan sa pagluluto. Naglagay na rin pala ako ng oyster sauce dahil medyo matabang. So iyan na lang ang aking inilagay. Ngayon naman ay ang ating lumpia wrapper. Kung tinatamad na kayong gumawa ng lumpia wrapper, pwede naman yung lumpiang sariwa na hubad lang. Okay na rin yan at masarap na rin yan. Gagamit lang ako dito ng isang itlog. So ayan, haluin ko lang muna ito at pagkatapos lalagyan ko na rin ito ng tubig. Haluin lang ulit natin ito ng haluin at pagkatapos maglalagay naman ako dito ng mantika. Kahit anong cooking oil, okay lang yon. At pagkatapos maglalagay rin ako dito ng iodized salt. Hindi na ako maglalagay ng asukal dahil yung sauce ko matamis na siya. Pagkatapos ko ito haluin, maglalagay na ako dito ng all-purpose flour. Salain lang natin ito para maalis na yung mga buo-buo. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa yung harina natin ay matunaw na siya. Naglagay lang ako dito ng ginadgad na carrot. So konti lang yan, pampaganda lang ng wrapper. Pwede rin yung dahon ng malunggay, tagdarin lang siya ng maliliit. Pero hindi naman kinakailangan ha, kung gusto nyo lang naman. Yung kawali, pupunasan ko lang ito ng kaunting mantika lang. Mahinang-mahina lang yung apoy nito para hindi agad matuyo yung ating lumpia wrapper. 1/4 cup lang yung ginamit ko. So ayan, pagkabuhos, ikot-ikot lang natin ito hanggang sa malagyan na yung buong kawali. So ayan, nagkaroon ng butas yung ating wrapper. So pwede ko pa naman lagyan yan, matutuyo pa naman lagyan yun. Lang natin ulit siya ng kaunti. Hintayin lang natin itong matuyo. Yung gilid, pwedeng angat-angatin natin. At dahil manipis lang naman yung lumpia wrapper na ginawa ko, mabilis lang ito maluto. At kapag hindi na siya nakadikit sa kawali, hanguin na natin ito. Paulit-ulit lang hanggang sa matapos na natin ang ating niluluto. Sa 1/4 cup ng ating panglumpia wrapper, 26 cm yung ginamit kong kawali dito. O diba, ang ganda kapag may konting design ng ating lumpia wrapper. So ayan, luto na lahat ang
ating mga kailangan. Magbalot naman tayo ngayon ng ating lumpia. At syempre, sa pagbabalot, kayang-kaya na nating diskartihan yan. Hindi naman basta-basta mapupunit ang ating wrapper kahit manipis lang yan. O diba, madali lang din siyang lutuin. Mabagal lang dahil marami kang steps na gagawin. At dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.